Agak pa ako kanina kasi ah. Sige. So, good day, sir. B. Ay, nagkatawakan siya na. Tabunan na pa rin yung nabong base. Yung katawa ko ako. Siya ang isa kasi kikisi, manggod mo. Mahalata mo sa makasakpan sa tari niyo style eh. Sige na, sige na. Ito sir, mong note ba? Sige na, to. Go. Ay, walang. Meron ako nag-check ka. Go. So, good day, Sir D. We are the students from University of Science and Technology, Southern Philippines, taking up Manufacturing Engineering Technology. My name is Jedediah Simondin, and I am together with my teammate, Mary Chris Oropesa and Layubin Jane Orta. As a part of our course requirement, we are conducting a study on business community mapping, which focus on how small and medium enterprises recover from crisis, disruption, and business downfall. With your permission, we would like to interview and learn from your experience as business owner. Your insight and story will greatly help us understand in real-life recovery strategies, resilience in business. And we are truly appreciate your time and willingness to share your journey with us. So good day, sir. We would like to ask your full name and what kind of position you are taking. Hello, good evening. My name is Earl Richardson SD, and I'm handling, my position is Operations Manager of Yuko Computer. So, first question, what type of business do you own and how long has it been operating? Okay. Youth Computer is IT business. Okay, sa nga pangalan pa lang daan nga computer. So, babalaan na yun na to siya. Ito ang mga baligya is about on computer parts or more on IT parts. And then, yung computer is running almost 8 years. Now, kay Juan siya, 7 years. So, 8 years na siya. Thank you. So, next question, how many employees do you have and what products or service do you offer? Another products or nakabay lain nga products aside sa computer? Employees. Total employees sa youth is namin sa around 50. And then other products aside sa computer, yes, we sell TVs, smartphones, and ang sa services is mo cater kod mi o kuan. Maayo mi o printer and laptops. So, thank you. And for the next question, what crises or challenges did your business face and how did it affect your operation by finances or employees? And what are the first response when it happened? Okay, ang crisis nga nahitabo sa youth, duwa ni siya klase. So, ang first nga nahitabo is katong nabahaan ang warehouse, which is ang wala gyud or ang damages nga na-happen or nawala sa amo ang companies around 3 million kapit. And then, among gibuhat is we contact the suppliers or the distributor para maayo og tabang sa ila. Ato is wala magud to kanang wala damhaba nga manghitabo. Kalit lang to siya o baha din to and then nabahaan. So among gihimo is nagtawag mi sa distribution, nagpa-warranty mi sa item. Actually ang nauli ra gyud is 50% ra sa amount. So lose gyapon mi. Among gibuhat is we still continue lang gyapon kung unsa tong operation nga among naandan. No? So wala mi ni-give up kay it's because napildi mi og nga na kadako nga amount but di padayon gyapon mi. Kay kinahanglan mo ka mo take og risk good sa business. No? And then
ikaduha nga crisis nga nahitabo is sa empleyado na gyud siya. Giunay ako amo ang boss or ang owner ni you. Giunay siya sa iyang empleyado before nakawatan siya or give atong di na to ingon nga kawat gyapon siya pero aton lang kuan nga mura bitaw ilang ipagawas sa tindahan ba ang mga items. So ang nawala items is around 1.5 to 2 million ang murag nakuha gyud sa iyan. So ang actions nga akong gibuhat ana is nag-change gyud mi employee. Tanan employee change. Walay gibilin. Mga karaan na bilin nga karaan is katurang naa sa office. But tanan trabahante nga nasa stores or branches namo is bitanggal, ipulihan og bago tanan. Kay kung wala to nabalaan, so dili gid nato masuta or dili nato ma-solve ang problem. So ang solution is tanggal tanan, bago tanan empleyado. Kay para hapsay ang pagtrabaho. Okay, sir. Kaning na-adjust mo crisis or downfall na naitabo sa inyo ang business. So, sa adaptation or recovery, sir, did you change your business model, product, or strategies? And how did you manage customers, employees, or money during this time? Among gibuhat after pag-change na mo employee. So, kay katungod nga panahon is wala pa mo HR ato no HR pa. So, para ma-hand-eye gid na mo ang business is nag-hire mi og HR. So, sugod atong pagka-hire og HR, ang HR ang nag-hand-eye tanan sa buluhatonon sa company para ma-plaster siya, para kana bitong wala na yung mga mahitabo nga mga binuang no? Kay kajut-jut na namagoy mga memo. And then strategies. So sa strategy is among gihimo is kuan kana nami isa ka trabahante nga gihire ang iyang work is only to sell lower price than sa market no. So ang gakahappen mo diri sa Cagayan is very competitive ang computer products. So daghan mi dili lang kay ako ang player ba daghan mi players na gabaligya diri sa sitio. So ang among gihimo nga strategy is we hire usa ka tawo gihimo na mo ang tawag naman na is for freelance. But ang iyang trabaho na is to get all the customers nga katuwid taong gapangita og ubos nga presyo. So sa sales is mo na mong strategy kana siya nga tao ra ang kana ra pud siya ang duulan. Wala dili siya kung ang sa store mo gud is namo for tulo ka sales. So ikaw upat ang freelance. So kaning tulo is ang ilang pricing and standard. But if dito ka sa freelance mo doon, matagaan yung gatong pinaka sagad na gid kayo nga price ba. So mo na siya ang gihimo sa strategy nga sa mo strategy nga para maangat balik ang new computers. Kay siyop mo gud is naila siya sa Cagayan nga pinaka-barato ang computer siya. Okay, thank you, sir. Lastly, sir, we would like to know the lessons you learned from the experience. And this would also help us to understand how you prepare for future risk. The first question is, what lessons did you gain from this experience? How do you now prepare for future risk? And what advice can you share with other businesses or owners who may experience similar challenges? No, sa kaning experience nga nahitabo sa amuang kumpanya is angit ka na gabi ka lisod, gabi ka pait, ang kaagin. But butang lang yun nato permi sa ato ang una-una as ang walay gihimo ang Ginoo nga problema nga dili nato malampasan.
So, ang ato agin dapat buhaton, maka-encounter ta o crisis or anything a problem sa ato ang company or even though sa personal life nato, no? Dili ta mo surrender. Kaya wala mo guna gihatag sa ato nga dili nato mapangitaag pamaagi para masolusyon na nato ang ato ang problema. So, akong advice gyud sa tanan business owner, if ever namin ma-encounter yung mga problema or crisis sa inyong company, just keep moving forward and trust God. Alright. Thank you. Okay, thank you so much, Sir Earl Richard Sunday, for sharing your time, experiences, and insight with us. Your story will greatly help us in completing our business continuity mapping project. We truly appreciate your openness and willingness to help. Thank you, Sir Earl. Thank you, sir. Thank you. Balik ka naman, nag-record ka. Apoy, may kayong acting.